Hi everyone! It's me again after 7 months of not posting. So busy lang po ako sa office work and heto na po, the most requested recipe ng lahat ng mga taga-Pangasinan, ito po ay tinatawag na tupig. Okay, so ayan, nagpatubo pa po ako ng saging para fresh na fresh ang ating gagamiting dahon ng saging. Okay, so basic recipe lang po ito, napakadaling gawin. And all you need to do is just sit back, relax, and watch this video. Okay? So, in this recipe, gagamit po tayo ng glutinous rice flour at rice flour. Okay, ang unang sangkap ay 1 cup glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 3/4 cup brown sugar or raw sugar, 1/4 teaspoon salt, 3/4 cup to 1 cup of coconut milk. So 3/4 muna ang nilagay ko, and then pag medyo very dry siya, dun lang po tayo maglalagay paunti-unti ng hanggang sa 1/4 cup. So total of 1 cup of coconut milk po lahat yung nilagay ko. Okay, so ayan. So, hayaan lang po ganyang ka-dry. So, normal lang po yan. And then, maglalagay po tayo ng 1 cup of shredded young coconut meat. Okay, since wala po akong fresh coconut dito, so ang ginamit ko ay itong young coconut meat in syrup. So, inalis ko po yung syrup and then, shredded ko po siya into strips. So, ayan. Halu-haluin lang po ang ating mixture hanggang maging well combined po ito. Okay, tara na sa aking hardin at i-harvest na po natin yung ating banana leaves or dahon ng saging. Okay, ayan, mahirap pong magpatubo dito pero nakapagpatubo po ako. So, very easy lang po. And then, ayan. Okay, linisan lang po natin ng konti using a wet tea towel. Okay, tapos i-wilt po natin. Pagkatapos ay mag-wilt po tayo ng saging, dahon ng saging. Ayan. On a medium flame para po maging pliable po yung ating dahon ng saging. So, ayan. Ang next naman po natin gagawin ay ibabalot na po natin ang ating tupig mixture sa dahon ng saging. So, 1 scoop lang po yan. So, parang yung 1 scoop is parang 2 tablespoon po yung measurement niya. Okay, so, yan, ibalot lang po. And then, susunod is yung both edges ay itupi po natin ito para hindi po mag-spill or tumagos yung ating tupig mixture. Okay, so sa recipe na ito, makakagawa ka ng 1 dosena or 12 pieces na tupig. Okay, so this time ay hindi po tayo magpapabaga ng charcoal or apoy, pero gagamit po tayo ng pan. Okay, so easier po yan para hindi na po tayo mausukan. Okay, so painitin lang po siya. Dapat po mainit na mainit, saka po natin ilagay yung ating tupig na nakabalot. Okay, so pag medyo nagsisizzle na po yung mga dahon,
ay bubuksan na po natin yung both edges. Okay, so ayan. So bubuksan na po natin. Okay. And then sa pagluluto po ng tubig, make sure na lutong-luto na po yung ating tubig bago po ito i-serve. Okay? So, ganyan lang po, napakadali. So, i-turn over lang po yan or baliktarin para yung isang side naman po ang maluluto. Yan, sobrang dali lang po. See? So, heto na. Luto na po ang ating tupig. Okay? So, medyo maputla po yung kulay ng aking tupig kasi ang ginamit ko ay raw sugar. But if you want to be colorful or medyo brownish po siya, gumamit po tayo ng brown sugar. Okay? So, ayan. Luto na po ang ating tupig. Ito po ang basic recipe or easy recipe ng tupig ng Mangaldan, Pangasinan. Okay? So, pinatikim ko ito sa aking mga Junakis. Ayan, gustong-gusto po nila. Come on, give some to Chacha. Give some to Chacha. Burnt suman. Burnt suman. It's yummy. Come on. What's the taste like? Yummy? At syempre, istorbohin natin si Habi sa kanyang hardin habang siya ay nag-garden. Okay, papatikimin rin natin siya ng aking tupig or inkalot. Inkalot ang tawag sa amin sa Mangaldan. Ayan, speechless. Speechless siya. Habang ngumunguya, syempre. Yummy? O yan, nagustuhan rin niya. Hindi raw sweet, hindi raw super sweet yun. So guys, thank you for watching. Hope you enjoyed watching my tupig recipe. Bye!